Hinamak na manugang. Kabanata 67. Ang regalo ay para kay Alex Dixon, kaya hindi ito naitago ni Albert Liwa. Kaya naman, pilit na isinuot ni Albert Lewis ang regalo sa mga kamay ni Alex Dixon. Ang kahon na gawa sa kahoy ay simple at walang palamuti, at hindi ito masyadong maganda sa labas. Gayunpaman, naramdaman ni Alex Dixon ang isang malakas na alon ng espiritong enerhiya mula sa kahon. Nag-isip siya sandali at binuksan ang kahon. Biglang bumuhos mula sa kahon ang isang malakas na alon ng espiritong enerhiya. Ang enerhiya na ito ay agad na nagpaginhawa sa mga tao. Ano ang bagay na ito? Iniunat ni Albert Liwa ang kanyang ulo upang tingnan, at agad na nakita sa kanyang mukha ang nagulat na ekspresyon. May itim na bagay sa kahon. Kasing kapal ito ng kamao. Sa unang tingin, ito ay tila isang piraso ng karbon, ngunit ito ay magaspang at may dumi. Nang makita ni Alex Dixon ang bagay na ito, hindi niya maiwasang mabigla. Tahim siyang nagulat sa kabutihang loob ni Qin Yue. Paulit-ulit na tiningnan ni Albert Lewis ang itim na bagay. Hindi niya talaga alam kung ano yon. Nagtataka niyang sinabi, akala ko ito ay isang magandang kayamanan. Hindi ko inaasahan na ito ay isang piraso lamang ng kahoy. Itay, ito ay isang piraso ng kahoy, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ang isang piraso ng ginto ay hindi makakabili ng isang piraso ng bagay na ito. Lalong nagulat si Albert Lewis. Alex, ano ang bagay na ito? Sinabi ni Alex Dixon, ito ay isang thunderwood. Ito ang kahoy na tinamaan ng kidlat. Narinig na ni Albert Lewis ang bagay na ito noon, kaya't mabilis niyang sinabi, ngunit ang ganitong uri ng kahoy ay madalas na nakikita kapag kumikidlat sa kabundukan. Paano ito mahalaga? Umiti si Alex Dixon at sinabing, Tay, ang mga ordinaryong punong tinamaan ng kidlat ay natural na makikita kung saan-saan. Ngunit itong kahoy na kulog, makikita mo na nasunog na, at naging uling lamang sa sobrang taas ng temperatura. Nangangahulugan, ito na ang enerhiya ng makalangit na kidlat na ito ay napakalakas. Natatakot ako na ito ay isang pambihirang pagtama ng kidlat na lumilitaw lamang ng isang beses bawat ilang daang taon. Bilang karagdagan, ang kulog na kahoy na ito ay itim at may kintab. May mga bakas ng dugo dito. Ibig, ito ang puso ng Blood Dragon Wood, ang hari ng kahoy. Mas mahalaga ito. Nang marinig ito, biglang natauhan si Albert Lewis at napabuntong hininga. Ang Miss Qin na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ang Blood Dragon Wood ay ang hari ng kahoy. Nakita ko na ang mga butil ng kamay ng Blood Dragon Wood sa antigong kalye. Isang pinakintab na butil ng puso ng puno ang ibebenta sa halagang 10,000 yuan, hindi banggitin ang nasusunog na kahoy na kulog na ito. Tama. Ang bagay na ito ay talagang mahalaga, lalo na sa Taoism. Ito ay isang magandang exorcism item. Kung ito ay ibebenta sa black market, ang panimulang presyo nito ay hindi bababa sa 7 digit. Umiti si Alex Dixon at iniligpit ang kahon. Bagamat ang Thunderblood Dragonwood na ito ay kabilang sa 1,000,000, para sa kanya, ang halaga ng Thunderblood Dragonwood ay hindi ang mismong kahoy, ngunit ang malakas na nagpapabuti sa enerhiya na nasa loob ng Thunderblood Dragonwood. Higit pa rito, sa napakalakas na Heaven Thunder, ang pagtama sa Blood Dragonwood na ito ay tiyak na hindi isang pagkakataon. Marahil ay mayroong isang kilalang bagay na dumaranas ng kapigatian sa punong ito, na naging dahilan upang ang Blood Dragonwood ay tamaan ng kidlat. Nagustuhan ni Albert Lewis ang mga antigo, ngunit ito ay limitado lamang sa antigong jade. Hindi siya interesado sa kahoy. At saka, regalo ito ng ibang tao kay Alex Dixon. Kaya naman, ang Blood Dragonwood ay ipinaubaya kay Alex Dixon upang hawakan. Maaga silang umalis at umuwi ng hapon. Nagtungo sa chess room ang kanyang biyenan na si Helena para maglaro ng mahjong at hindi rin bumaba sa trabaho si Jane Lewis, kaya bumalik muna si Alex Dixon sa kanyang kwarto at kinuha ang Thunderwood sa kahon. Isang mayaman guga na enerhiya ang ibinubuga mula sa kulog na kahoy. Naka-crosslegged si Alex Dixon sa lupa at inilagay ang Thunderwood sa kanyang palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinalibot ang Mind Law of 9 Profound Heaven Scripture sa kanyang katawan,
dahan-daang hinihigop ang pagtatayo na enerhiya sa kanyang sariling katawan. Naubos na niya ang marami sa kanyang kultibasyon sa panahong ito, ngunit wala siyang nakitang angkop na halamang gamot para makabawi dito. Nagkataon lang na nag-iisip na enerhiya na nakapaloob sa kulog na kahoy na ito ay maaaring makatulong sa kanya na mahalin ang kanyang paglilinang. Marahil, maaari pa nitong payagan ang kanyang paglilinang na tumaas ng isang antas. Si Alex Dixon ay gumugol ng isang buong hapon na sumisipsip ng enerhiya na mula sa piraso ng kahoy na iyon, at ginamit ang batas ng pag-iisip upang sumipsip ng karagdagang enerhiya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nagliwanag ang kanyang mga mata, at nagbago ang aura sa kanyang katawan. Ito ay mahusay. Hindi ko akalain na ang kulog na kahoy na ito ay makakatulong sa akin na makalusot sa bottleneck ng aking pagtatanim. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Alex Dixon, saka bumangon at nag-inat ng katawan. Ang 9 Profound Heaven Scripture ay isang napakalakas na cultivation technique, ngunit dahil siya ay isang ordinaryong tao at walang anumang mahiwagang kayamanan sa kanya, napakahirap para sa kanya na linangin ito. Ngunit ang kulog na kahoy na ito ay maaaring makatulong sa kanya na makalusot. Ang 9 Profound Heaven Scripture na ito ay may kabuuang 9 na tier. Sa tulong ng malakas na espiritong enerhiya ng Thunderwood, nasira na ni Alex Dixon ang isang tier. Kung mayroon siyang bagay na angkop sa kanyang kamay, maaari niyang puspyusan ang pinakapangunahing kayamanan ng mahika. Natuwa siya, pero medyo nalungkot din. Hindi sinasadyang nawala ang puting bato na nakuha niya sa antigong kalye. Kung naroon pa ang puting bato, sa kanyang kasalukuyang pagtatanim, tiyak na makikita niya kung ano ang nasa loob ng bato. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng kwarto. Galit na sabi ni Jane Lewis, sabi ko sa'yo bumaba ka para kumain. 2 o 3 beses akong sumigaw, bakit hindi ka sumasagot? Hapunan na ba? Hindi na malayan ni Alex Dixon na tumingin sa bintana at napagtantong gabi na. Oo, kagagaling ko lang sa trabaho at umuwi. Narinig kong sinabi ni tatay na nakilala mo si Mark Lewis sa auction at naliwest siya. Pagkabalik mo, masama ang pakiramdam mo at nanatili ka sa kwarto ng buo, hapon. Tumingin si Jane Lewis kay Alex Dixon at may gustong sabihin ngunit hindi ito sinasabi ng malakas. Pagbalik niya mula sa trabaho, narinig niya si Albert Liwa na nagsasalita tungkol sa auction. Narinig niya na napahiya si Alex Dixon at nanatili si Alex Dixon sa kwarto at hindi lumabas. Hindi niya inistorbo. Umiling si Alex Dixon at sinabing may mahinang ngiti, ayos lang. Hindi ako naapektuhan ng mga sinabi ni Mark Lewis. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nasira sa isang fold. Sa kanyang mga mata, si Mark Lewis at ang iba ay masyadong mahina. Tinatamad siyang pakialaman ang bagay na ito. Gayunpaman, naisip ni Jane Liwa na pinipilit ni Alex Dixon ang isang ngiti. Kumunot ang noo niya at inaliw siya, hindi mo kailangang magtampo para kay Mark Lewis. Pagkaalis mo sa auction, si Mark Lewis ay pinalayas ng Pavilion Master. Sinabi rin ng Pavilion Master na hindi siya makikipagtulungan sa Lewis family at Wang family. Ngayon, inutusan ng matandang Wang si Wang Kai na lumuhad sa pasukan ng Treasure Pavilion hanggang ngayon. Narinig ko na pagkatapos bumalik ni Mark Lewis sa kumpanya. Ano? Talaga? Biglang naisip ni Alex Dixon si Chin Yue. Dahil umalis siya sa eksena sa huling minuto, sinisi ito ng Pavilion Master kay Mark Lewis at sa iba pa. Gayunpaman, ang lahat ay walang kinalaman sa kanya. Ang kanyang asawa ang umaliw sa kanya, na nagbago ng pakiramdam ni Alex Dixon. Umiti siya at sinabing, "Tara na sa baba at kumain." Pababa na sana si Alex Dixon, bigla niyang pansin ang mukha ni Jane Lewis at sinabing, "Hindi ka pa nakatulog ng maayos sa panahon na ito. Bukas, pupunta ako sa Antique Street para bumili ng isang piraso ng jade. Maaari mong ilagay ang jade sa ilalim ng iyong unan upang mapatahimik mo ang iyong isip." Hindi kailanman naniwala si Jane Lewis sa mga bagay na ito at tatanggihan na sana niya ito nang maisip niya ang masamang kalooban ni Alex Dixon at hindi na nagsalita. Tumango siya at sinabing, "Sige, huwag kang bumili ng masyadong mahal. Huwag kang mag-alala, hindi ito magagastos ng malaki." Nakangiting sabi ni Alex Dixon.
Hindi kinailangan ni Alex Dixon na gumastos ng maraming pera at cultivation para mapuno ang isang nakakakalmang magic weapon. Kailangan lang niyang bumili ng pinakaordinaryong jade pendant at pinupunan ito ng kaunti. Nang sila ay kumakain, narinig ni Helena na si Alex Dixon ay pinahiya ni Mark Lewis sa harap ng lahat sa Treasure Pavilion. Galit na galit si Helena at patuloy na pinag-uusapan si Alex Dixon, sinisisi siya sa pagpunta sa ganoong lugar at nawala ng mukha ang Liwa family. Napag-alitan din ng husto si Albert Lewis, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Galit na galit pa rin si Helena at walang kasiyahang sinabi, Alex Dixon, ang ganitong klase ng high-end na auction. Hindi ito isang lugar na karapat-dapat nating puntahan. Ngayon, nawala ang lahat ng ating mukha. Si Mark Lewis ay pinalayas din ng Treasure Pavilion. Hindi ka ba maaaring kumilos ng walang ingat sa darating? Alex Dixon, huwag kang magdulot ng gulo sa pamilya. Sumimangot si Jane Lewis at sinabing, Nay, walang kinalaman si Mark Lewis sa Treasure Pavilion kay Alex. Bakit hindi bagay sa kanya? Galit na inihagis ni Helena ang chopsticks niya sa mesa. Pagbalik ni Mark Lewis, sinabi niya na dahil sa ilegal na paraan ang ginawa ni Alex Dixon para makuha ang invitation letter. Matapos itong malaman, galit na galit ang Pavilion Master. Naging sanhi ito ng pagpapalayas kay Mark Lewis sa Treasure Pavilion, at ang pamilya Wang ay nasangkot din. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Abangan ang susunod na kabanata.